Morning. Thank you, praise and worship. Nais po nating i-welcome ang ating mga visitors sa umagang ito. Mangyari lamang po na tumayo para po na makilala po namin kayo sa pagtawag ng inyong pangalan. Si Marlon Lacaba. Yan, Marlon, thank you, Marlon. Ken Charlene Atienza. Santos, ayun, sa gawin nito. Ken. And last but not the least, si Aris Diel Briones. Mag-anak siguro ni ano ito, Ate Vilma. Anak? Anak ba? Okay, welcome anak. So, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagdalo sa umagang ito. Tayo po ay muling magbabalik sa ating tinatalakay na aklat sa Lumang Tipan. At ito po ay ang aklat ng Leviticus. Nasa chapter 19 na po tayo. At ito ay part 2 nung verses 19 to 37 na kung saan po ay hindi ko ito natapos nung November 30 yung aking last preaching sa year 2025. So tatapusin po natin, God willing, ang mga natitira pa pong talata sa kabanatang ito. Bago po yan, tayo po na ay saglit na manalangin. Aming Amang Diyos, aming Panginoon, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay muli dumudulog sa iyong banal na harapan. At sa mga oras na ito ay amin pong hinihiling, tulungan mo po kaming lahat na maintindihan namin ang iyong mensahe para sa amin sa umaga nito. Tulungan mo po ako, ang iyong abang lingkod na ito ay aking maihayag at maipaliwanag ng maayos. At ganoon din po, tulungan mo ang aking mga kapatiran na ito ay hindi lamang maintindihan, kundi ito po ay maisapuso din. Salamat, aming Ama, sa patuloy na iyong paggabay sa amin, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang nalalabi pa naming oras sa panambahang ito at maluwalhati at maparangalan at madakila ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So again, Leviticus chapter 19, verses 19 to 37, part 2. At ito po ay pinamagatan natin ng practically holy, holiness applied in everyday life. So far, natutunan po natin na ang holiness pala ay very practical. At ito ay very comprehensive, meaning it's complete and easy to understand. And it's very much it's very much practical to apply in our everyday lives, no? So, balikan lang ho natin saglit yung natalakay na natin noong nakaraan to refresh our memories na natalakay na natin. Sabi po sa verse 19, "You shall keep my statutes." Ito ang habilin ng Diyos sa bayang Israel nang sila po ay nandoon sa wilderness. Kalalabas lang nila ng Egypt, mga 1 year pa lang sila doon sa wilderness. At in Exodus chapter 20, nakita natin na inihayag ng Diyos ang kanyang mga utos sa bayang Israel. And so in Leviticus chapter 19, when He said, "You shall keep my statutes," ang statutes po na tinutukoy ng Diyos dito is the Torah. Specifically, yung pong 613 laws na ibinigay ng Diyos sa kanila, you have to keep them. Meaning, you have to do it, you have to observe it. Susundin nyo ang mga
batas na ibinigay ko sa inyo. At kasama po doon ay itong mga sumusunod. Sabi niya, you shall not let your livestock breed with another kind. Walang cross-breeding ng mga animals. We may not find it relevant today sa ating pong kapanahunan, pero the principle behind kung bakit ito binibigay ng Diyos sa kanila, ito po ang applicable sa atin. And later we will see kung ano ang naging commentary ni Paul o yung kanyang pagkaintindi sa mga batas na ito. Sabi ng Diyos, you shall not let your livestock breed with another kind. You shall not sow your field with mixed seed. Sa isang bukirin, hindi pwedeng, o sa isang taniman, hindi pwedeng halo-halo ang mga nakatanim. Nor shall a garment of mixed linen and wool come upon you. Hindi sila pwedeng magsuot ng damit na wool at linen magkasama. Now, kung hindi natin naiintindihan ang context nito, parang sa ating pong kapanahunan, it doesn't make sense anymore. It's not relevant anymore. Kaya tuloy naiisip natin, pang-Hudyo lang yan, hindi pang-atin yan. Kasi mga Pilipino tayo, at 3,000 years ago na yan, so it doesn't apply anymore. Pero ang salita ho ng Diyos ay timeless eh. It applies to all generations. Mawawala na tayong lahat dito. That word will remain the same. Kaya, what is important is maintindihan natin yung principle na nakapaloob dito. And later, makikita ho natin kung ano yung ibig ituro ng Diyos sa kanila. No? As I have said, wala naman pong evil doon sa wool at sa linen. There's nothing evil about the wool and the linen. But mixing the two together, yun po ay nagiging pagsuway nila sa Diyos. And that becomes evil. Kasi sinuway na nila yung utos ng Diyos. Now, as I have been telling you, kung hahanapan natin ng sagot kung bakit wool at bakit linen, wala ho tayong makikitang kasagutan. Kasi hindi naman sinasagot ang tanong na bakit sa mga talatang ito. Ang ipinapakita po dito ng Diyos ay ang pattern. And in the interpretation of the scripture, this is what is important. To see the pattern and to see the principle behind sa mga talatang ito. Kaya kung i-apply natin siya sa panahon natin ngayon, yung pong wool and linen, parang hindi na siya relevant. Kaya ano nangyayari po itong aklat na ito, lalampasan na lang natin yan kasi parang hindi na siya applicable sa atin. But once we learn the principle behind, that becomes relevant. That becomes applicable. Kaya siya nagiging timeless because of the principle na itinuturo ng Diyos sa kanila. Pero kailangan gawin ito ng Diyos sa ganitong kaparaanan dahil galing sila sa Egypt. They've been there for 400 years in slavery. They have no identity. They have no religious practice. Kaya tapos nasa wilderness sila, 3 million na tao. Paano sila tuturuan ng Diyos? Unti-unti. No? In Deuteronomy chapter 22 verse 5, ang sabi ng Diyos, a woman shall not wear man's clothing. So, mahigpit na pinagbabawal ng Diyos na ang isang lalaki o ang isang babae ay magsuot ng pandamit panlalaki. Maging ang lalaki ay huwag magsuot ng damit pambabae. Walang cross-dressing. Huh?
For whoever does these things is an abomination to the Lord your God. So kapag ang isang babae ay nagsuot ng kasuotang panlalaki at ang lalaki ay nagsuot ng kasuotang pambabae, sa Tagalog po ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ngayon, hindi mo na ma-distinguish di ba? Pag sinuot ng babae, pambabae yun. Pag sinuot ng panlalaki, unless obvious. Pero, what is the principle behind all of this? Bakit ipinagbabawal ng Diyos ito sa kanila? Again, in Deuteronomy chapter 22, verse 9, you shall not sow your vineyard with two kinds of seed. I have explained that already. Lest all the produce of the seed which you have sown and the increase of the vineyard become defiled. Verse 10, you shall not plow with an ox and a donkey together. So, huwag kayo mag-aararo na ang nakalagay doon sa pamatok na nag-aararo ng bukid ninyo ay isang ox at isang donkey. You shall not wear a material mixed with wool and linen together. Nulit lang dito sa Deuteronomy. So, maging yung pag-aararo na dalawang magkaibang hayop ang gamit, ipinagbabawal din ng Diyos. So is there something evil about a donkey? Is there something evil about an ox? Wala po. Pero ba't nagiging kasuklam-suklam ito sa harapan ng Diyos? Ano bang itinuturo talaga ng Diyos sa kanila by giving these commandments? In 2 Corinthians chapter 6, here comes the commentary of Paul doon po sa binasa natin sa Leviticus at saka sa Deuteronomy. Ang sabi ni Paul, do not be unequally yoked with unbelievers. Para bang huwag mong ilalagay sa isang pamatok ang donkey at ang ox. Huwag mong pagsamahin ang wool at ang linen. Huwag niyong paghalu-haluin ang pananim niyo sa isang bukirin. Nakikita niyo po yung yung parallelism. Nung sinabi ni Paul, do not be unequally yoked with unbelievers. Ito yung commentary niya. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? So practically speaking, ang tinuturo ng Diyos sa kanila is, huwag niyong pagsamahin ang righteousness at ang lawlessness. Meaning, hindi pwedeng magsama ang righteousness at ang lawlessness sa isang katauhan. Now remember, ang bilin ng Diyos sa kanila ay maging kakaiba sila sa pinanggalingan nilang bansa, ang Egypt. At maging kakaiba sila sa daratnan nilang mga tao doon sa promised land, sa land of Canaan. So hindi sila pwedeng maging katulad ng Egyptian at hindi sila pwedeng maging katulad ng mga Canaanites. Dapat distinct sila. Hindi sila pwedeng mag-practice na kung ano yung pinapractice ng Egyptian at ng mga Canaanites. Kaya walang puwang sa isang Hudyo na pagsamahin yung kaugalian ng mga Ehipto at saka kaugalian ng mga Canaanites. Now, ilagay po natin sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Understanding kung ano yung sinabi ni Paul na walang partnership na pwedeng mangyari sa righteousness at lawlessness. So if you proclaim yourself to be righteous because you are in Christ, then hindi pwedeng sa iyo ay nandoon din ang lawlessness. Kumbaga, in a practical sense, banal tayo pag Sunday, pero lawless tayo pag Monday to Saturday. Kung titingnan po natin, kung tayo ay born-again believers, mga Christians, then hindi tayo pwedeng, hindi pwedeng yung practice ng mundo ay pinapractice din natin.
Hindi pwedeng yung ginagawa ng mga hindi mananampalataya ay ginagawa rin natin para makiayon lang tayo sa kanila. Kahit na maging kakaiba tayo, kahit na parang tayo na lang yung nag-iisang hindi gumagawa ng ginagawa ng lahat. For as long as tayo ay nakatayo sa righteousness, then so be it. Mahirap po yun, hindi madaling gawin. Diba? Pero kailangan nating panindigan. So kaya yung kung itinuro ng Diyos sa kanila doon sa wilderness, sa Leviticus at saka sa Exodus and sa Deuteronomy, na huwag pagsamahin yung wool at linen, huwag pagsamahin yung ox at donkey, huwag pagsamahin yung magkaibang seed sa isang bukirin. The commentary of Paul, o yung kumbaga po yung interpretation doon is this one in 2 Corinthians. Walang partnership ang righteousness as lawlessness. So kaya po, we have to distinguish ano ba yung ginagawa ng mundo na ginagawa din natin. Sumasang-ayon ba tayo sa makasalanang gawain ng mundo? And at the same time, tayo po ay nagsasabing we are Christian. We are born-again Christian. So kumbaga po, hindi pwedeng sinasabi natin na tayo ay born again, tapos tayo po ay nakikiapid. Tayo ay nandaraya. Tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos. Sa Leviticus chapter 20 po, makikita natin doon next Sunday, ano yung mangyayari sa kanila kapag sinuway nila ito? Kapag sinuway nila yung utos ng Diyos na pagsamahin yung wool at linen, pagsamahin yung donkey at ox, pagsamahin yung mga magkakaibang seed sa isang bukirin, pag sinuway nila yung mga utos ng Diyos, ng mga nauna pa doon, ano ang mangyayari? Makikita po natin yan sa chapter 20 sa susunod na Sunday. So far, we have covered verse 19 to 22. Nakita po natin na naglagay ng distinction ang Diyos sa creation. At nakita rin po natin ang distinctions in moral judgment. No? And then, na-cover na rin po natin yung responsible stewardship. And then, yung pong verses to 26 to 28, rejecting superstition. So, hindi na po ako, hindi ko na po babalikan yon. Anyway, pwede nyo naman pong balikan yan doon sa FB page natin, no? So, ang i-cover po natin sa Roman numeral number 2, beginning number 3, hanggang doon po sa Roman numeral number 4. So, we will be covering up respecting the sacred. Number 4 is avoiding witchcraft, respecting the elderly. Pangatlo po is remember God's deliverance, love the stranger, and then practice honesty. And then lastly, yung number 4, Roman numeral number 4 is realize God's demands. So yun po yung ating tatalakayin ngayon. Puntahan natin yung verse 29. Sabi po ng Diyos sa kanila, do not profane your daughter by making her a prostitute, lest the land fall into prostitution and the land become full of depravity. You shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. I am the Lord. Now we have to ask the question, bakit ito yung binibigay na batas ng Diyos sa kanila? Huwag niyong hayaan na ang inyong mga anak na babae ay ma-engage sa prostitution. Now, when we think about prostitution today, it's entirely different from the prostitution noong panahon nila. Ibang-iba po yung prostitution nila noon sa prostitution na yon.
Kaya kailangan kunin ho natin siya sa context ng prostitution nila noon. Bakit? Bagamat kasalanan pa rin po, no, hanggang ngayon to get engaged in prostitution, pero magkaiba ang context. Kasalanan noon, kasalanan pa rin ngayon ang prostitution, pero magkaiba ang context niya. Kunin natin siya doon sa context nila noon. Dahil yun ang utos ng Diyos sa kanila, do not profane your daughter by making her a prostitute, lest the land fall into prostitution and the land become full of depravity. Bakit po ganoon? Kasi noong panahon po nila, yung temple prostitution was common in pagan worship. Sa panahon ng mga Egyptians, nung nandoon sila, meron pong uri at pamamaraan ng pagsamba na ginagawa ang mga Egyptians na nagtatali ang babae at lalaki sa tinatawag nilang altar sa harapan ng mga tao. And that is a form of worship sa kanila. Kaya dahil it's a form of worship sa kanila, yung mga anak nilang babae ay inihahandog nila sa prostitution. Inihahandog nila sa uri ng pagsamba na nagtatalik sa harapan ng mga tao. Ngayon po, ang prostitution natin, nakatago, di ba? Babayad ka at binabayaran yung babae, yun hanap buhay niya, prostitute siya. So, hindi ho ganun ang prostitution nila noon. Ang prostitution nila is yung anak nila, ihahandog nila. So, bakit nila ginagawa yon? Because they believe it's a form of worship. At ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong gagawin yan. Because to me, it's not worship. Huwag niyong gagawin yan. No? Very common ho kasi yan. Kaya, dapat kaiba kayo sa Egyptian. At ganyan din yung ginagawa sa land of Canaan. Kaya huwag nyo rin gagawin yan. Huwag nyo ihahandog ang inyong mga anak sa prostitution o sa pagsamba na gamit ang pagtatali. So kaya sa paningin po ng mga Egyptians, ng mga Canaanites, they are doing something holy because it is a form of worship sa kanila. At dito po, ito ang nakita ng mga Israelites for 400 years. At ganun din yung dadatnan nila sa land of Canaan. And in the eyes of God, it's not worship. And so don't do that. So, principle, mga kapatid, anything that is not really acceptable form of worship to God, don't do it. Don't do it. It's not worship to Him. Kaya we have to be very selective, we have to be very careful sa ating pagsamba sa Diyos. The song that we sing, the choices that we make sa mga kinakanta natin, because inaalay natin sa Diyos yan. Kaya kung yan ay awiting hindi katanggap-tanggap sa Diyos, then it's not worship. Then maahalin tulad natin yan, parang sila na akala nila nag-worship sila sa Diyos nila, pero it's prostitution, which is not acceptable to God. Kaya hindi po basta yung pagsamba natin, hindi lang tayo basta umawit. Tayo ay sumamba. Kaya dapat yung awit na ating kinakanta bilang pagsamba sa Diyos ay acceptable sa Kanya. Paano natin malalaman yun? Kung acceptable sa Kanya. Then, tingnan natin yung lyrics kung yung ba ay biblically sound. Ang focus ba nun ay ang Diyos o ang emotion natin? Ang focus ba nun ay so that we can feel good?
O ang focus nun ay so that God is worshipped? Makikita ho natin sa mga kanta ngayon, parang walang mali. Pero pag sinuri mo ng gusto, marami ho sa kanta ngayon na kinakanta sa mga simbahan, Christian churches, that appeals to the flesh. For people to feel good. Pero pag tinignan mo po talaga siya at inaral mong mabuti, hindi talaga siya nagpuri sa Diyos. Hindi siya awit na parangal sa Diyos. So ang worship ay dapat God-centered and not man-centered. Karamihan kinakan sa mga, kasi madaling makamove ng emotion yan eh. Lalo na pag may music, diba? Maganda yung boses, maganda ang performance, madaling makadala ng emotion yan. Pero hindi po yung emotion ang ating focus dito. Ang focus dito is yung pagsamba sa Diyos. Siya yung sentro dapat, hindi tayo. Huh? Now, ang sabi po ng Diyos sa kanila, balikan ko lang, do not profane your daughter by making her a prostitute, lest the land fall into prostitution and the land become full of depravity. Madideprave yung inyong lupain. Alam niyo po, ang lupain ay laging konektado yan sa taong mga nakatira doon. Kung ano ang ginagawa ng mga tao sa lupain kanilang tinitirhan, ay apektado po yung lupain na yon. Kaya, kapag ang mga tao ay gumagawa ng mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos, nagiging sumpa din po ang lupain nila. Konektado lagi ang tao sa lupain. Kung saan siya nakatira, konektado po yan. Kaya kapag gusto mong i-bless ng Diyos ang lupain mo, kumbaga, dapat tama ang ginagawa ng tao na nakatira sa lupain na yon. Ito lang mo nakaraan, di ba? Nakakalungkot. For sure, napanood niyo yan sa news. Every January 9, kita ho natin ang traslasyon na kita ho natin kung paano ang mga tao ay alam nating hindi katanggap-tanggap sa Diyos yun. And ang ginagawa ng mamamayan sa lupain kanyang tinitirhan ay makaka-apekto sa kanyang lupain. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong hayaan na ang inyong mga anak ay ma-involve sa prostitution worship. Bakit? Lest the land fall into prostitution and the land become full of depravity. Kaya wag mo nating pagsawaan at tigilang ipanalangin ang bansang Pilipinas. Dahil ang manang ginagawa ng mamamayan na nakatira doon sa lupain na yon, apektado po ang lupain. Kapag hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos, the land will not be blessed. Pero kapag kakatanggap-tanggap sa Diyos, the land will be blessed. Now, let's move on. Sabi po ng Panginoon sa verse 30, pagkatapos niyang sabihin yun, you shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. You shall keep my Sabbath. So instead of getting involved in prostitution worship, you keep my Sabbath. Instead of doing that, you keep my Sabbath. At napag-aralan na po natin yan mga kapatid, na ang Sabbath ay hindi nagsimula sa Hudyo. Ang Sabbath ay nagsimula sa creation pa lang. Kaya it's not only applicable sa mga Hudyo, it's applicable sa buong human race, sa buong humanity. Because when God declared to keep the Sabbath holy,
wala pa pong Hudyo nun. Wala pa rin Torah. Ang nandoon pa lang po ay si Eva at si Adan na nagre-represent ng buong humanity. Kaya instead of getting involved in prostitution worship, you keep my Sabbath. You keep my Sabbath. And reverence my sanctuary. Bakit to? Alam natin na yung sanctuary nila, nung time na nasa wilderness sila, the tabernacle, doon po kasi bumababa ang presence ng Diyos. So kaya kung saan bumababa ang presence ng Diyos, you keep it holy. I-reverence niya. Kasi nga, yung pong form of worship nila, sa Egypt at sa Canaan, naniniwala sila na doon sa altar ng prostitution worship, bumababa ang presence ng Diyos nila. And so ang sabi ng Diyos, kung saan bumababa yung presence ko, you reverence that. So it's not, kasi yung pong sanctuary na yon ay nagiging holy siya kapag nandun ang presence ng Diyos. And so kaya, reverence my sanctuary, ang sabi ng Panginoon. Now, let's put it into our perspective. Who is now the temple of the Holy Spirit? Ha? Ano po ang sabi sa atin sa Bible? We are the temple of the Holy Spirit. So kung tayo na po ang temple of the Holy Spirit, where God dwells, i-consider niyo po yan na parang kayo yung sanctuary sa wilderness o yung tabernacle doon sa Jerusalem. Ano pong sinasabi ng Panginoon ngayon sa atin? Keep your life holy. Kaya po, huwag natin hayaan na ang katawan na ito ay ma-engage sa anumang unholiness, sa anumang uri ng pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, o sa anumang uri ng gawain na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Remember, you are the temple of the Holy Spirit. Ang sabi ng Diyos, reverence my sanctuary. Reverence my sanctuary. So, reverence in worship guards purity in life. Kaya nga po, itong katawan natin na ito, we have to keep it holy. No? We have to keep it pure in the eyes of God. Makikita ko natin yan sa chapter 20 kung ano ang ginagawa ng Diyos kapag violate nila yon. Alam niyo kung gagawin ng Diyos ngayon, sa panahon natin, yung ginagawa niya noon, sa panahon nila, na kapag ka hindi mo ni-revere ang sanctuary, you will be put to death. Imagine niyo po yan kung sa panahon natin ngayon, na yung katawan natin ay we don't keep it holy and we violate the commandment of God to keep it pure and holy, and then papaslangin tayo ng Diyos kagad. Ano kaya gagawin natin? No? At talagang babantayan natin ang sarili natin dahil ayaw nating mamatay. Pero marami po sa mga Christian sa atin, we take it lightly. We take lightly yung sinabi ng Diyos na we are the temple of the Holy Spirit. Diba? Marami po sa atin guilty dyan. Verse 31, another law na binigay ng Diyos. Do not turn to mediums or necromancers. Do not seek them out, and so make yourselves unclean by them. I am the Lord, your God.
Sana wala na pong nagpa-practice sa atin ito. Na nagbabasa pa tayo ng horoscope para malaman kung ano ang kapalaran mo sa susunod na linggo. Ano ba ang aking, anong tawag doon? Yung birth sign mo. Ako ba ay Aquarius? Pinanganak ng February, and then titingnan mo dun sa horoscope. No? Ako ba ay Sagittarius or tayo ba ay kumukonsulta pa sa mga baraha? Alam nyo, nagulat po ako, meron palang eskwelahan ng tarot reading. No? Meron pong isang sikat na singer na siya ay naghahanap ng meaning sa buhay niya. Bakit, ano ang purpose niya sa buhay niya, hanggang sa siya po ay napunta dito sa tarot reading. Kaya ako nalaman na may eskwelahan, nag-enroll siya doon kung paano basahin yung baraha. Yung baraha po na malalaki. No? At binabasa yung kapalaran mo, sasabihin sa iyo kung ano ang mga susunod na mangyayari. May eskwelahan pala noon. And that's very demonic. And this person doesn't even know that there is a demonic spirit behind. Pero people are so engaged in this. Makita ho natin itong pagbubukas ng taon, gaano karami yung mga namili ng pampaswerte, yung may kamay na gumaganong-ganon, di ba? Nag-i-invite daw yun ng swerte. No? So, marami pa rin na mga kapwa nating Pilipino, at sana sa mga born-again Christians wala na po nito, pero maraming Pilipino pa rin, they turn to mediums. Bakit binawal ng Diyos sa kanila ito? Because this is exactly what the Egyptians were doing, ganon din yung mga Canaanites. And you don't consult the medium. Kaya sabi niya, I am the Lord your God, you consult me. Not the mediums. Not the sorcerer, yung mga necromancer, nagpa-practice ng witchcraft. Don't consult them. Consult the Bible. Read your Bible. Nandun ang sagot ng Diyos. And the Holy Spirit dwells in you. Nandiyan ang Holy Spirit to teach you, to help you, to guide you. Don't consult the mediums. Isipin mo, di ba? Mga tao mas naniniwala sa baraha kaysa sa Biblia. Blinded. Kaya kung may mga kamag-anak ko tayo, open up the scriptures to them. Tsagain ho natin. At ipanalangin natin. Baka may mga kaibigan tayo, kamag-anak, na they are still consulting the mediums. The witchcraft, mga agimat, anting-anting, baraha, tarot cards. So avoid witchcraft in verse 31. Contact with spirits and occultism defiled the people. Tandaan niyo po yan. Seeking supernatural power outside God's word is rebellion against His dominion. Para bagang na sinasabi mong mas makapangyarihan pa yung mga nagbabasa ng baraha kesa doon sa Biblia. Na mas makapangyarihan pa yung mga witchcraft kesa sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. And I hope by this time, hindi na ho natin ginagawa ito. Huwag na ho tayong pumatol. Babasahin yung guhit ng iyong palad, diba? Gagamit ng baraha, titingnan yung horoscope, yung bolang kristal. Now, verse 32. Ito, maganda ho to. You shall stand up before the gray head. Pagka sinabing gray head, ayan, dami nang may gray head, oh. No, mga matatanda. And honor the face of an old man, and you shall fear your God. I am the Lord. So, number 5, under Roman numeral number 2, reverence God's dominion,
is respecting the elderly. Reverence for the aged reflects reverence for God. Natutuwa po ako dito kasi mga kabataan natin, pag dumarating po dyan, nagmamano sa aming matatanda. And that is of course Filipino culture, and there's nothing wrong with that. Turuan mo natin yung ating mga anak at apo. Practicing pa rin yung pagmamano. Although I will be honest with you, yung mga apo ko po hindi nagmamano. Pero yumayakap. That's their form of, instead na magmano po sa amin, yumayakap at nagkikis. Ganun sila. So sa akin okay na yon na hindi sila nagmamano, pero as a sign of respect sa amin, naghahag yung mga apo namin sa amin. Ewan ko sa inyo, basta point ko is, turuan natin irespeto ang mga matatanda. Yung mga elderly. And maisingit ko na rin po mga kabataan, are you listening to me? Pakitaas nga kamay ng mga kabataan. Ay, yung iba hindi pa maka-move on. Now, I'm just telling you the truth. If you look at me and Pastor Ed po ay magsi-70 na, I'm not mistaken. Ako po, by February 9 next month, I will turn 67. And we're not getting any younger anymore. Marami na po kaming dinaramdam, marami na kaming mga hindi magawa dahil sa limitasyon. Now, I think it's about time po na yung kabataan ng simbahang ito ay tumayo na. To take yung pong the mantle of leadership, the baton of leadership. Soon, very soon, mga kapatid, hindi kami forever dito ni Pastor Ed. Somebody must take my place. Pero hindi ho ako ang tumatawag ang Diyos. At ikaw lang ang nakakaalam kung tinatawag ka ng Diyos o hindi. Kaya mga kabataan, pag-pray niyo po, baka kayo yung tinatawag na ni Lord para tumayo na ho dito at palitan na kami unti-unti. Hindi na ho kami lumalakas pa na marami na rin ho kaming mga dinaramdam. Kaya gugustuhin nyo ba na bigla na lang may ipapadala dito na kung sino at siya po yung magpapastor tapos walang isa man dito sa atin na tumindig? Maliban kung yun ang kalooban ng Diyos, pero kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko galing dito sa atin ang susunod na magpapastor dito. No? Prayer ko kay Lord na may pumalit na sa amin. At matatanda na po kami. Mukha lang bata pero matatanda na kami. May hina na ang ako po ang aking pong deal lang kay Lord. Lord, as my prayer, Lord, patapusin mo lang ako nung Torah. Maituro ko ang buong Torah. And then you can take me home. Nasa Leviticus na po ako. Chapter 20 na next Sunday. And then susunod po dyan, Numbers, Deuteronomy. No? So tapos ko na yung Exodus, Leviticus, Numbers, Genesis, Exodus, and now Leviticus. Dalawa ng libro po, Numbers and Deuteronomy. At kung ako ay pakikinggan ng Diyos, dalawang libro na lang, then God will take me home. Kung yun po yung aking prayer kay Lord, Lord, tapusin ko lang yung Torah. Give me the chance to teach the whole Torah, and then you can take me home. Sino pong papalit sa akin? Si Pastor Ed po ay matanda na rin. Parang ang prayer ni Pastor Ed, Lord, tapusin mo lang yung Peter. Oh, mali ako, Pastor. Hindi naman siguro ganun. So, respect the elderly. It's a sign. It is a sign of respect. Na, of course, you know what I'm talking about, mga kabataan. How to show respect to the elderly. Hindi lang yung pagmamano, hindi lang yung
pag-aalala sa kanila tuwing kaarawan nila at anniversary. But there are so many thousands of ways to show respect to the elderly. But the bottom line, this is God's command. Respect the elderly. Irespeto natin ang mga matatanda ng simbahan. Now, ito po ang dahilan din, mga kapatid, bakit ang mga Hudyo po? Kasi sa lumang tipan, basahin niyo po ang Genesis to Malakay, wala ho kayong makikita diyan na ang mga Hudyo ay may konsepto ng heaven and hell. Wala ho kayong makikita diyan. Because they do not have the concept of heaven and hell. Wala silang concept na if they die, they will go to heaven. Or if they die, they will go to hell. Ang concept lang ho ng mga Hudyo is, when they die, they will go to the graveyard. That's it. That's the end of life. And so now, but they have this concept na meron pong mga ancestors nila ay they must be respected. Kaya po kung natatandaan nyo, si Jacob at si Joseph, nung paalis na ang mga Hudyo sa Egypt, inihabiling nila, yung buto ko kunin nyo at ilibing nyo ako doon sa aking mga ninuno. Huwag nyo akong hayaan dito sa Egypt. Why? Because ang concept po kasi ng mga Hudyo is, pag sila ay inilibing in the same place, then nagkakaroon sila ng, kumbaga, they can still communicate with each other. At dito po lumabas yung mga pyramid. Bakit tayo may mga pyramid sa Egypt? Because ang concept po nila, ng mga Egyptians naman, yung kanilang mga ancestors, lalo na yung mga kings and yung mga dignitaries or yung mga pharaohs, dapat ilagay sila doon so that they are safe and that they are protected. And they believe that. And so even the Israelites believe na kapag ka itong tatay o lolo nila namatay, meron silang konsepto na pwede niyang kausapin yung God of the underworld. At pwede niyang kausapin na gawan siya ng pabor. Kumbaga, yung lolo niya, kakausapin yung mga namatay at yung God of the underworld para gawan ng pabor yung buhay. They have that concept, but they do not have the concept of heaven and hell. And so, that's why ito po, yung ng Diyos sa kanila is to respect the elderly. Kaya yung concept po ng ancestor worship, hindi po yun yung iniisip natin na sinasamba nila yung kanilang mga ancestors. No? Ito po ay, ang concept nila dyan is, yung mga ancestor nila ay binibigyan nila ng mataas na pagpapahalaga. Hindi, not necessarily worship, kundi binibigyan ng mataas na honor yung kanilang mga ancestors. Kaya, ang utos ng Diyos sa kanila is to respect the elderly. Naiintindihan nila ito sa ganoong paraan. No? Na irespeto nila itong mga matatanda sa kanilang bayan. Applying it to our generation, wala namang pagkakaiba. Di ba? I-respect natin. Not necessarily i-worship natin, but respect them. Igalang natin sila, irespeto natin sila, bigyan natin sila ng mataas na pagpapahalaga. Kung minsan bingin na sila, kung minsan ulyanin na sila, kung minsan nakailang beses ka na ng salita, hindi ka pa naiintindihan kasi hindi ka na naririnig. Minsan, yung kwento nila, paulit-ulit lang, di ba? Yung kwento ng panahon ng Hapon, yung pa rin, no? Panahon na ng computer, panahon pa ng Hapon yung kinukwento sa'yo. Just listen to them. It's a sign of respect. So there are many ways, thousands of ways, how to show respect to the elderly. Let's move to verse 33. When a stranger sojourns with you in your land, you shall not do him wrong. You shall treat the stranger who sojourns with you as the native among you,
and you shall love him as yourself. For you were strangers in the land of Egypt, I am the Lord your God. Ano naman po ito? Love the strangers. Bakit ito iniutos ng Diyos sa kanila ito? Kasi sila po ay 400 years strangers sa Egypt. And then, after 40 years in the wilderness, they will arrive at the land of Canaan, the promised land, which to the people there, they are strangers. Kasi sila yung dumating eh. So, kaya meron po silang, kumbaga, sila mismo ay naranasan nila kung papaanong manirahan sa hindi nila sariling lupain. But of course, yung land of Canaan, ibinigay na ng Diyos ito sa kanila. Kaya sila na talaga yung legitimate na inhabitants ng land of Canaan. Pero ang utos ng Diyos sa kanila is because naranasan nyo yan, na maging estranghero kayo sa hindi nyo mga lupain, then huwag kayong maging indifferent doon sa mga stranger na darating sa inyo. So ito po yung mga naglalakbay galing sa ibang lugar, dadaan sa kanila. Kasi yung pong Israel, pag tingnan nyo po yung geography niyan, yan po ay national highway ng business and commerce. Yung Israel, kaya daanan talaga yan. Daanan, highway yan, kumbaga, ng mga nanggagaling sa north, papunta sa south, sa Egypt, no? Yung galing sa Egypt o sa Mediterranean, o galing po dito sa lugar ng Jordan, ng Lebanon, yan po yung trade route nila. Kaya talagang daanan sila ng mga strangers. At ang sabi ng Diyos sa kanila is, kumbaga mahalin nyo itong mga stranger na ito. Put it into our perspective, in our context. Tayo po ngayon ay mga mananampalataya, merong hindi tayo kaparehas na pananampalataya. Kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaklase. Ang utos ng Diyos sa atin, mahalin natin sila. Hindi tayo maging parang, parang mga arrogante. Born again ako, ikaw hindi, impyerno punta mo, ako langit. No? This should not be our attitude daw sa kanila. Ang utos ng Diyos, they were to love strangers as themselves, which is reflecting God's mercy. Now in Christ, believers are also strangers and pilgrims. Thus, we must love outsiders and the marginalized. How are we going to do that? No? Si Pastor Edho ay walang sawat, walang pagod na nananawagan na tayo ay magbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Yung LOL ho natin ay instrumento natin para makapag-aya po tayo ng mga hindi mananampalataya. That's how we show our love to them. Bring them to Jesus. Invite them to hear the Word of God. Verse 35, natatapos na po tayo. You shall do no wrong in judgment in measures of length or weight or quantity. Sino po mga negosyante rito? Sabi ng Diyos, you shall have just balances, just weights, and just epa, and a just hin. Yun po ay unit of measurement. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. So simply saying, ayaw ng Diyos ng mandaraya. Ayaw ng Diyos na you take advantage sa tao. Makalamang ka lang. Bakit ito ang ng Diyos? Now, dalhin natin sa context. Sa Middle Eastern context po kasi, no? Habang mas madaya ka, mas magaling ka. The Middle Eastern thinking of that day, kapag tuso ka, pag ikaw yung nakakalamang lagi, nakakapandaya, mas magaling ka. Na mahirap tanggapin, di ba? Parang ang hirap kong i-accept yon.
na mandaraya ka, ikaw pa'y mas magaling. Pero that's the culture of that day. Habang nakakadaya ka ng kapwa mo, masikat ka. Habang nakapanlalamang ka sa maruming kaparaanan, mas magaling ka sa paningin nila. Ngayon, ang sabi ng Diyos, don't be like the Egyptians. Don't be like the Canaanites. Para lang sila ay mas makalamang, mas makaangat doon sa kanilang kapwa, mandadaya sila sa timbangan, sa sukatan, no? Kaya kung tayo po ay involved, whether in business or an employee, for that matter, ang bottom line, ayaw ng Diyos ng mandaraya. Gusto niyo rin ba na mandaraya, nadadaya kayo? Kung tayo nga ayaw natin na nadadaya tayo Diba? Kaya kapag may services or product na sa tingin natin nilamangan tayo o kaya ay niloko tayo, galit tayo. Ayaw natin ng ganon. Kaya huwag din natin gawin sa iba. Una, dahil ayaw ng Diyos. Very basic, di ba? Sabi ng Diyos sa kanila, you shall do no wrong in judgment, in measures of length or weight or quantity. You shall have just balances, just weights, and just epa, and just hin. So, practice honesty. Very practical. And when you practice honesty, that's holiness in the eyes of God. Business dealings were to reflect holiness and fairness. Economic integrity is an expression of gratitude for redemption. And then dishonesty in business contradicts God's nature. At alam mo natin yan, ang ating Diyos kahit kailanman ay hindi nandaya sa atin. Lastly, verse 37, you shall observe all my statutes. You shall observe. Kita natin doon sa una, sa verse 19, ang bilin ng Diyos, di ba? Na they have to observe or they have to keep God's statutes. And then He closes in verse 37 by saying, and you shall observe all my statutes and all my rules and do them. Put it into practice. Now, this closing verse affirms that holiness is comprehensive, it is complete, it is practical, it is doable, covering every area of life. Yung ating action, yung ating thought, yung ating pong attitude. And obedience is the pathway to blessings. Do we want to be blessed? Of course. Wala akong isa man sa atin dito ang ayaw mabless. Lahat tayo, gusto natin mabless tayo. Mabless tayo sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating negosyo, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating community. And we want God to bless our country. Ang secret or the pathway to blessing is obedience. Simple lang po ang ng Diyos sa kanila. You obey me, I will bless you. You disobey me, I will punish you. And then inilatag na ng Diyos kung ano yung mga dapat nilang sundin at gawin. Yet, the law also reveals our inability to fulfill it perfectly. And that's the reason why yung pong law is pointing us to Christ. The law will not save us, and it was never intended as a way to salvation. It was intended so that it will point us to Jesus. No? But it does not necessarily mean that we don't have to follow it. By all means, gawin mo natin ang lahat ng magagawa natin to obey the law of God, to obey the principles of God. But at one point, lahat po tayo magpe-fail talaga . Kaya hindi ginamit ng Diyos ang law as a way to salvation. Kaya makikita ko natin sa kasaysayan ng mga Israelita, sinave muna sila ng Diyos bago sila binigyan ng law.
hindi sila binigyan ng law at sinabi sa kanilang sundin yung lahat yan, tsaka ko kayo isesave. No, sinave muna sila ng Diyos, inalis sila sa Egypt, and then the Lord gave them the law. Bakit to? Dahil gusto ng Diyos na maging maayos ang buhay ninyo. Sa pagtahak nyo sa mundong ito ang sundin nyo para maging maayos ang buhay ninyo. Hindi para maligtas. Niligtas ko na kayo eh. Pero gusto ko maayos ang buhay ninyo. Pero para maging maayos, ito ang susundin ninyo. Pag sinunod nyo ito, ibe-bless ko kayo. Pero pag hindi nyo sinunod, then ipapanis ko kayo. Okay? Romans 8:34, for what the law could not do, God did by sending His own Son. Anong hindi kayang gawin ng law? To save us. Dahil una, wala ako talagang makakasunod 100% sa lahat ng law. Magpe-fail at magpe-fail ang tao. Mag-fail ka sa isa, nag-fail ka na sa lahat. Okay? Kaya, that is where Jesus Christ stepped in. Para tayo po ay magkaroon ng salvation through Jesus Christ. So, for our summary reflection, holiness is comprehensive. We are being called to live a holy life. Because it touches creation. Remember what I've told you earlier? Yung mga tao po na nakatira sa lupain na yon, if they do good and obey the Lord, the land will be blessed. But if they disobey the Lord, then the land will be cursed. It touches not only creation but even morality, stewardship, yung worship, yung ating pong relationship. The Holiness Code teaches that God's people must be distinct. Hindi ka kailangan makiblend sa mundong ito. Lalo na kung yun ay salungat sa utos at salita ng Diyos. Reverent and compassionate, remembering redemption and obeying divine order. True holiness flows from grace, not legalism. Kaya sabi po sa Romans 6:19, present yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. Because without holiness, in Hebrews 12:14, no one will see the Lord. Next Sunday, we will be covering Leviticus chapter 20. Ano naman ang gagawin ng Diyos? If you disobey, maliwanag din sa kanila eh. Pag inobey niyo ako, ito ang mangyayari sa inyo. Pag dinisobey niyo ako, ito ang mangyayari sa inyo. Kaya wala silang reason, wala silang excuse para sabihin hindi ko alam yan. Dahil lahat ng yan ay ginawang maliwanag ng Diyos sa kanila. And the same thing, the Lord is doing the same thing today sa atin po. Nililiwanag ng Diyos kung ano yung gagawin natin at ibe-bless na tayo. At kapag hindi natin sinunod, ano rin ang mangyayari sa atin? Nasa atin ngayon ang choice. Whether we listen to God and obey, or we disobey Him and be cursed. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Let us sing to the Lord before we close in prayer.